Magandang umaga rin sa inyo, Zarina and Aljo. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Ang binabantay nating low pressure area kahapon, ngayon po ay naging bahagi na yan ng isang weather disturbance sa labas ng Philippine boundary. Alas 4 ng umaga ngayong araw, huli pong namataan itong tropical depression o bagyo na po yan dito po sa line 1,445 kilometers silangan ng Visayas. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 45 kilometers per hour at pabugso nga abot naman ng 55 kilometers per hour. Pa-west-northwest po ang pagkilos nito sa bilis na 19 kilometers per hour. At ayon kay Pag-asa weather forecaster Obet Badrina, sa ganitong bilis at direksyon, posible po yang pumasok ng PAR mamayang gabi o kaya naman ay bukas ng umaga. Pero maliban po dito, isang panibagong bagyo din ang namataan sa labas naman ng ating boundary at yan po hiling namataan naman sa line 2,830 kilometers silangan naman ng Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 45 kilometers per hour at pabugsong papalo naman ng 55 kilometers per hour. Inaasahan po natin ang pagkilos ng bagyong ito ay pa-west-northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, hindi po nila inaalis ang posibilidad na magkaroon ng interaksyon ang dalawang ito, kaya patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV. Samantala, dahil naman sa patuloy na pag-iral nitong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone, makakaranas pa rin ng mga pag-ulan ng ilang bahagi ng ating bansa. Sa mga susunod na oras, paghandaan ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog dito yan sa buong Kabisayaan, ganoon din sa buong Mindanao, Bicol Region at ganoon din sa lalawigan ng Palawan. Inaasahan din po natin ang same weather condition dito po yan sa mga probinsya ng Cagayan, Apayao at ganun din dito sa bahagi ng Ilocos Norte at ganun din sa May Isabela. Inaasahan din po natin magiging maulap ang kalangitan pero mga may hinang pag-ulan naman ang mararanasan ng ating mga kababayan, partikular na dito po yan sa probinsya naman ng Batanes. At dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, inaasahan naman ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin po chances nitong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Para naman sa lagay ng ating mga karagatan, nakataas po ngayon ang gale warning dito po yan sa seaboards ng Northern Luzon. Ibig sabihin po yan, dito mararanasan yung maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Sa katunayan, ang wave height o yung taas ng alon, posible po yang umabot sa 3.4 to 4.5 meters. Kaya hindi muna pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Sa puntong ito naman, silipin po natin ang inaasahang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa Luzon. Para sa Baguio City, ang temperatura 16 to 25 degrees Celsius at kaakibat po nito ang mga may hinang pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila, para sa mga balik-eskwela at balik-opisina na, paghandaan ng mainit na panahon dahil ang temperatura posible ang pumalo ng hanggang 33 degrees Celsius. May kataasan din ang temperatura dito yan sa Olongapo, posibleng umabot naman ng 25 to 33 degrees Celsius. Sa Visayas naman tayo, para sa Tacloban, doon sa mga ngayon pa lamang pupunta ng sementeryo para dumalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay, inaasahan po natin bagamat may kataasan ng temperatura nga abot ng 24 to 31 degrees Celsius, malaki pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Dito naman sa Iloilo at ganoon din sa Bacolod, hindi naman gaanong nalalayo ang temperatura. Aabot po ito ng 25 to 31 degrees Celsius. At panghuli po natin dito naman sa bahagi po ng Mindanao, sa Cagayan de Oro 24 to 31 degrees Celsius, habang dito naman sa Metro Davao at ganoon din sa Zamboanga, inaasahan ng 24 to 33 degrees Celsius. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Para sa Radyo Vision, ako po si Amor Larosa mula dito sa Pag-asa Media ng Bayan.